Prudencio Love Stories presents The Mafia's Fake Wife, written by Scripting Your Destiny. Kapagod mag-shopping? Si Maria na lang ang magligpit ng mga nagkalat kong gamit. Ang ganda ng dress at bags na nabili ko, even the jewelry. Tingnan natin kung hindi uuwi si Daddy kapag nalaman niya kung magkano ang nagastos ko na namang pera. Hay, buhay. Agad humiga si Aubrey sa kama. Hindi nga nagtagal ay kumatok sa pinto niya. Pumasok ang nani niyang si Maria na nasa mid-50s na. Diyos ko, binagyo ba rito? Lagi ka na lang bumibili ng mga gamit na hindi mo naman kailangan. Princess Aubrey, maraming mga tao ngayon ang gumagapang para magkapera. Pero ikaw isang pitik lang ay milyones agad ang nagagastos mo. Kasalanan ko bang mayaman kami? Ang daldal mo naman. You're not even my mom. Shut up! Inirapan niya ang matanda. Spoiled brat. Bulong ng matanda. Hindi na lang niya pinansin ang narinig niyang bulong nito na halatang sinadya ng matanda na marinig niya. Kailan uuwi si Daddy? Tanong niya kay Maria na nagliligpit pa rin. Na-cancel daw kaya next month pa ito uuwi. What the? Huwag na siyang umuwi ka mo. Sabihin mo sa kanya. Get out! Sambit ni Aubrey na naiirita. Hindi pa ako tapos. Tinuro nito ang mga nagkalat niyang gamit. Sunugin mo ang lahat ng yan and get out! Napailing na lang si Maria at lumabas na. Tingnan natin, Daddy, kung hindi ka pa rin uuwi sa gagawin ko. Wika nito sa sarili. Kinabukasan ng hapon ay umalis si Aubrey sa bahay. Nagtungo siya sa isang abandonadong bodega. So creepy naman dito. Ang tagal naman nila. 1 hour na akong nakatayo dito. Kainis talaga. Pwisit. Hindi nagtagal ay may humintong sasakyan sa harapan niya. Agad naman siyang sumakay. Ang tagal niyo naman. Hindi niyo ba alam ang salitang be on time? Gigil na sabi niya. Konti na lang ay magiging pugad na ako doon ng lamok. Pakimasahin ang hita ako. 1 oras na akong nakatayo doon, kaya medyo humahapdi na. Who are you? Napatigil si Aubrey nang marinig ang malamig at nakakaakit na boses ng isang lalaki. Ako lang naman ang client mo. Binayaran kita ng half kahapon. Babayaran kita ng buo mamaya kapag naging successful to. Binayaran? Do you even know na mas mayaman pa ako kesa sa'yo? Ah, talaga ba? She mocked him. And whatever. Kailan ba tayo makakarating? Inaantok na yung tao, oh. Tao ka pala. Akala ko ipis na susulput-sulput eh. Napasinghap si Aubrey sa inasal ng binata. Vincent, stop the car. May ipis na nakapasok. Po? Pero nandito na po tayo, Sir Damian. May nagsalita na halatang driver. Hindi ito nakikita ni Aubrey dahil may harang. Agad bumaba si Aubrey sa sasakyan. Wow! Ang ganda naman ng bahay ng kidnapper. Sobrang laki ng mansyon na nagmumukhang palasyo. Medyo creepy din siya dahil nga madalim na. At nagmumukhang sementeryo sa sobrang tahimik. Naglakad si Aubrey papasok sa loob. Cockroach! Stop! Napahinto si Aubrey dahil sa sigaw na yon. Bakit ba? I have a name, okay? I'm Aubrey. And stop calling me cockroach because I'm not. I'm too beautiful to be one of them. I'm tired. Saan bang kwarto ko? Nakapamaywang niyang hinarap ang lalaki. Holy shit, Sir Damian. Sinong magandang Diyosa naman ang nasa harapan mo? Nabaling ang atensyon ni Aubrey sa isang lalaki na nakasuot. Kung ikukumpara niya ang dalawa, ay mas lamang pa rin ang masungit na lalaking ito. Ilabas mo ang ipis sa bakuran ko, Vincent. Utos ni Damian. Nasaan ba ang ipis? Chinek ko sa kotse, wala naman. Reklamo ni Vincent. Napahinto si Aubrey nang tinuro siya ni Damian. Inirapan niya lang ito. Kung ganyan kaganda ang ipis, gusto ko na lang magpakasal sa ipis. Aubrey smirk. Nagyayabang kay Damian na walang emosyon na nakatingin sa kanya. Okay, fine. Let me hear your explanation. Why you ended inside my car? What do you mean? Dapat alam mo ang reason. Hindi ba ikaw ang binayaran ko? Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo, hindi nga ako ang taong binayaran mo? Binayaran? Bakit ba ako magpapabayad? I don't know you're evil inside. Mapapasabi ka na lang talaga na, don't judge a book by its cover. So you're saying na, I'm too gorgeous to be an evil? Ang yabang. Natawa na lang si Aubrey.
Nagre-rebelde ako kay Daddy. Wala siyang time sa akin. Lagi na lang siya nagtatrabaho. Kapag umuwi, once a month lang. Nakalimutan niya atang may anak siya na naghihintay sa bahay. Kaya may binayaran akong tao para kunwari ay kikidnapin ako. Sinabi kasi ni Nani na hindi naman uuwi si Daddy dahil may nangyaring importante. Spoiled brat. Hinig niyang bulong ni Damian. Umuwi ka na sa inyo. No! Malakas sa sigaw ni Aubrey. Paninindigan ko to. Okay, then leave. Huwag mo kong idamay. Tinuro nito ang malaking gate. Ngunit imbis na lumabas si Aubrey ay tumakbo siya papasok sa loob. Dinig pa niya ang malakas na sigaw ni Damian sa labas. Umupo siya sa isang mahabang sofa. I said, leave. Vincent, palabasin mo nga yung babaeng yan dito. No! I will do anything. Just let me stay. I have a pride to protect, no? Ikaw nga ang kumausap dyan. Napanguso si Aubrey at humarap kay Vincent nang mawala sa harapan niya si Damian. Umakyat ito sa mahabang daan na papunta sa kwarto nito. Umalis ka na, miss. Hindi pa masama ugali ni Boss Damian ngayon dahil wala siya sa mood. Bakit wala siya sa mood? Curious na tanong ni Aubrey. Palihim siyang napangiti nang napagtagumpayan siyang pasagutin ito. Umupo si Vincent sa katapat niya. Gagawin niya lahat, malaman lang ang butas ni Damian para patirahin siya sa mansyon nito. Hindi ko sasabihin yung work niya pero delikado ngayon ang posisyon niya. Bulong nito. Kapag dumaan ang 1 linggo, hindi pa rin siya nakakasal. Talagang tanggal na siya sa trono na inuupuan niya. Kasal? Oo, kasal. Kailangan niya makahanap ng babaeng magpapanggap na asawa niya. Wait, bakit kang umingiti? Bakit pa kayo maghahanap kung nandito naman ako? I'm perfect for that role. Tumbak, Miss Aubrey. Bakit hindi ko nga ba naisip yon? Maganda ka naman. Sigurado kong hindi sila magdududa na hindi kayo mag-asawa. Galingan mo lang. Hindi malambot si Sir Damian. Napakapiloso po niyan. Eh di palambutin natin. Nagtagumpay si Aubrey sa pinaplano niya dahil gumawa ng kontrata si Vincent para sa role niya. Binigyan siya nito ng kwarto kung saan siya matutulog. Maaga siyang nagising kinabukasan. Naabutan niyang si Vincent na nagluluto. Ang laki ng role mo sa buhay niya, no? Ang sarap nitong adobo. Thank you, Miss Aubrey. Masarap din po ang nagluto. Nagtawanan silang dalawa sa biro ng binata. Magkababata po kasi kami ni Sir Damian. Sa akin lang siya nagtitiwala. Kaya ako naging personal assistant niya. Buti hindi babae ang assistant niya. Bulong ni Aubrey. Ayaw ni Sir Damian sa mga babae. Bulong din ni Vincent. Naloko siguro siya. Paano nalaman? Gulat na tanong ni Vincent. So tama nga ako. Ang galing ko talaga. Ang sarap nitong luto mo, ha? What the hell are you doing here? Hindi ka pa umaalis? Napatigil sila pareho dahil sa malakas na sigaw ng isang tao na kakapasok lang sa kusina. Grabing bungad naman ng umaga. Sobrang saya mo siguro dahil nandito ako, no? Thank you for welcoming me, my fiancé. Malambing na sabi ni Aubrey. Fiancé? Anong trip mo sa buhay mo, ha? Tell him, Vincent. Sambit nito. Nakangiti si Aubrey kay Vincent. Sir Damian, si Miss Aubrey po ang fiancé niyo. Need niyo po kasi ng mapapangasawa para mapanatili ang posisyon niyo. Did I told you to find me a fiancé? Vincent, you're just my assistant. Stop pestering my life. Wag na wag mo akong papakalman. Sumusobra ka na. Hindi mapigilan ni Aubrey ang magalit kay Damian. Tinutulungan ka lang naman niya. Sa panahon ngayon, hindi ka na makakakita pa ng taong loyal sa'yo. Swerte ka nga dahil nasa tabi mo lang siya. Bakit ka ba nangingialam, ha? Sa pagkakaalam ko, you're just an outsider. You're just a stranger. A spoiled brat na nagre-rebelde sa ama niya. Come on, you really think that I will marry you? Ikaw ang may kailangan sa akin. Malakas na sigaw ni Aubrey dito dahil sa inis. Huwag mong tinatabingi ang ulo mo. Nakakainis ka. Sa pagkakaalala ko, ikaw ang may kailangan sa akin. Ang babaeng kulang sa atensyon sa ama kaya nagrebelde. Sinipa ni Aubrey ang upuan at inis na lumabas doon. Naglakad na siya palayo sa mansyon ni Damian. Hindi na talaga ako babalik sa bahay ng buwisit na yun. Pero anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng pumunta sa mga properties namin dahil malalaman ni Daddy kung nasan ako. Sana makarma ka, Damian.
Matatanggal ka sa tronong inuupuan mo. Pwisit! Hindi alam ni Aubrey kung saan siya pupunta. Ang tanging ginawa lang niya ay ang maglakad. Napahinto siya dahil sa sobrang hapdi ng paa niya. Pwisit kasi! Nakakainis na! I really hate you, Dad! Hindi na mapigilan ni Aubrey ang maiyak dahil na rin sa sakit ng paa niya. Ang dilim na. Sobrang lamig pa dito. Gutom na ako. Ano bang gagawin ko? Saan ba ako pupunta? Gusto ko lang naman na mapansin ni Daddy. Gusto ko lang naman malaman niyang may anak siya. Gusto ko lang naman ng atensyon at pagmamahal niya. Puro na lang siya work, work, work. Nakakabwisit. Bakit ba kasi bigla-bigla na lang mambobusina? Pagmamayari mo ba yung daan, ha? Hindi mapigilan ni Aubrey ang kabahan. Pero bakit hindi pa rin umaalis sa harapan ko ang itim na sasakyan na to? Tumayo na siya at akmang aalis doon nang biglang bumukas ang pinto at may lumabas na nakangiting lalaki. Pasok ka po, Miss Aubrey. Vincent? Anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka po. Baka mapagalitan ka na naman ng demonyo mong boss. Ang sama ng taong yun. Sana maalis siya sa trono. Oh, you didn't agree? Bakit ka umiiling? Nako, kung reincarnated lang si Satanas, sa kanya siguro mamamalagi. I changed my mind, Vincent. Let's go home. Tinapik ni Aubrey ang bibig niya nang marinig ang boses ni Damian. Patay. Natampal ni Vincent ang ulo niya. Dalian mo na. Pumasok ka na. Nanlaki ang mata ni Aubrey at agad tumakbo papasok sa loob. Nang sumilip siya sa likod, ay sa kanya nakita roon si Damian na may suot na sunglasses. Ang gwapo talaga ng fiancé ko. Bakit biglang nagbago ang isip mo? Bakit binibigyan mo sa akin ng brown envelope na to? Anong meron? Bubuksan ko ba? Bubuksan ko na, ha? Nang binuksan nito ni Aubrey ay tumambad sa kanya ang kontrata nila. Read it out loud. Okay. Rule number 1. Wag na wag mong papaalisin si Aubrey hanggat hindi pa siya napapansin ng daddy niya. Rule number 2. Maging mabait ka sa kanya. Rule number 3. Quiet. Naputol ni Damian ang sasabihin ni Aubrey. Tinanggal nito ang suot na eyeglasses. Bakit ang dilim mo naman makatingin? Do you know, ikaw ang may maraming benefits sa contract. And I can't agree with that. Maayos lang naman ah. Ang dali lang kaya. Huwag mo akong paalisin, maging mabait ka sa akin. Kapag tinanong ka, sumagot ka. Kapag may gusto ako, ibigay mo. Kapag sa ating dalawa, sino ang may kailangan sa isa't isa ha? Ikaw! Mabilis na sagot ni Aubrey. Gigil na pakagat-labi si Damian at patabog na sumandal sa inuupuan niya. Ako? Ako siguro? Oo, siguro ako nga. Napayakap si Aubrey sa katawan niya dahil sa panlalamig. Katakot, na-reincarnate talaga si Satanas sa kanya. Bulong ni Aubrey sa sarili. I can hear you. Napaayos ng upo si Aubrey nang marinig ang malamig na boses ni Damian. Nakauwi na rin sa wakas. Anong ulam, Vincent? Adobo, Miss Aubrey. Bulong sa kanya ni Vincent. Di tara na. Mabilis na tumakbo si Aubrey at tinungo ang dining area. Nagsimula silang kumaing tatlo. Ang arte kumain, parang kada subo isang kanin. Bulong ni Aubrey sa sarili. Biglang naubo si Vincent at uminom ng tubig para pigilan ang pagtawa. Dahan-dahan na lumingon si Aubrey kay Damian na ngayon ay sobrang sama ng tingin sa kanya. Nag-peace sign siya at nagpatuloy sa pagkain. Nagtungo na siya sa kwarto niya pagkatapos. Dumaan ang 3 araw na natili siya sa bahay ni Damian. Hindi siya lumalabas, pero worth it naman ang pananatili niya dahil sobrang sarap magluto ni Vincent. Ang boring! Tumayo siya at lumabas sa kwarto niya. Hindi naman siguro busy si Damian, di ba? Ilang araw na siyang nasa loob ng kwarto niya. Nagpapalit kaya siya ng balat? Nagpapalit? Sabi ni Aubrey at natawa. Snake lang, Aubrey, ha? Natawa si Aubrey dahil sa pagkausap niya sa sarili. Hay, I hate my life! Binuksan niya ang pinto at pumasok sa loob. Di magpakamatay ka. Tulungan pa kita eh. Need mo ng rope? Gun? Knife? What? You choose. Not that! Ang hirap pa naman kausap. Di wag mo akong kausapin. Daldal mo eh. Umalis ka nga rito. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wag kang papasok sa kwarto ko?
Naboboard nga ako eh. Di umalis ka. Galing mo naman mag-advise. Nakaka-touch. Inis na umupo si Aubrey sa kama ni Damian. Nakakalimutan mo atang kailangan mo rin ako. Huwag kang feeling special. Kaya kitang palitan. Ever. Umalis si Aubrey sa kwarto nito. Pero ilang saglit lang ay pumasok siya ulit. Damian didn't mind like she didn't exist. Nilibot niya ang loob ng kwarto ng binata. Mahilig ka sa books? Oh my! You play guitar? Ngunit hindi siya nito sinagot. Kinuha niya ang gitara na nakasabit sa dingding nito at lumapit kay Damian na nagtitipa sa laptop nito. Play a song! Come on! Matulis ang mata ni Damian na nakatingin sa kanya pero kinuha pa rin nito ang gitara. Sumasabay si Aubrey sa ritmo at sa pagkanta. Napakagatlabi siya habang nakatingin kay Damian na naggigitara habang bumubuka ang bibig nito para kumanta. Ang galing! Ang ganda ng boses mo! Familiar siya! Parang narinig ko na yung boses na yan somewhere. Binigay muli ni Damian sa kanya ang gitara at bumalik sa ginagawa kanina. Ang sungit mo naman. Ilang oras ang lumipas. Nanatili lang sa loob ng kwarto ni Damian si Aubrey. Nagtaka bigla siya nang biglang tumayo si Damian at sumilip sa may balkonahe. Anong ginagawa nila dito? Akmang magtatanong si Aubrey nang makita ang galit sa mga mata ni Damian, kaya tumahimik na lang siya at di nag-ingay pa. Lumabas si Damian ng kwarto. Ilang saglit ay sumunod si Aubrey sa kanya. Napaupo si Aubrey at nagtago sa likod ng halaman nang makita ang isang lalaki nakaharap ni Damian. Nakatutok ang baril nito sa ulo ng binata. May marami pa itong kasamahan na nakatutok din ang baril kay Damian. Si Vincent naman ay nakatutok ang baril sa lalaking kaharap ni Damian. What do you need, Vamor? Walang gana na tanong ni Damian. Walang pakialam sa mga maraming baril na nakatutok sa kanya. Drop off. Hindi maintindihan ni Aubrey ang sinabi nito pero mukhang alam naman ni Damian dahil walang buhay itong natawa. What if I don't? Well, I don't need to worry because no one will marry you. You need to marry someone to be remain on your position, right? Huy, tuhod ka. Umayos ka nga. Ngayon lang kita kailangan sa acting mo. Sinantok ni Aubrey ang tuhod niyang nanginginig. Pero nakakatakot talaga sila eh. You still have tomorrow. Think about your farewell speech because I'm sure you can go back to your position. Napangisi ang binata. How sure are you? I'm handsome, unlike you. I'm rich, richer than you. Macho ako, Bombay ka. Fresh vegetable ako. Ikaw lantang gulay na tinapon na dahil hindi kailangan. Do I need to worry to something na alam kong hindi mangyayari? Tingnan natin yung yabang mo. Love? Natigilan ng lahat at napalingon kay Aubrey na pababa ng hagdan. Kumunot ang noo ni Damian nang makita ang suot niya. Kanina ay dali-dali siyang nagbihis ng 90s. She's not wearing bra at maikli lang ang suot niya. Pagkagising ko ay wala ka. I'm worried, love. Akala ko umalis ka. Malambig na yumakap si Aubrey kay Damian. Nagulat pa rin nakatingin sa kanya. Ang pangit mo umakting, Damian. Bigla itong natauhan sa binulong niya. Tumikim ito. Pinanlakihan ni Aubrey ng mata si Damian na makaramdam ang kamay nito sa bewang niya. But Damian just smirked. Who is she? Gwapo. Bulong ni Aubrey sa sarili nang makita niya sa malapitan ang lalaking kaharap ni Damian. Pero mukhang delikado. Napaayo si Aubrey nang pinisil ni Damian ang bewang niya. Baka nakakalimutan mong fiancé kita. Bulong nito. I'm asking, who is she? I'm Aubrey. I'm his fiancé. Fiancé? He doesn't have one. He's heartless. Really? I don't really think he is heartless. He's in love with me. Hulog na hulog sa ganda ko. Bayaran na babae ka ba? Pumayag ka bang magpanggap na fiancé niya dahil binayaran ka niya? I know wala siyang girlfriend. Fiancé pa kaya? I smell something fishy here. Baka utot mo lang yun. And hey, for your information, I am not what you think I am. Bakit naman imposibleng magka-girlfriend ng fiancé ko? He's handsome. Nasa kanya ang lahat. Sinong hindi magkakagusto sa kanya? He hate girls. Ayaw na ayaw niya sa mga babae. Simula nung iwan sila ng mama nila.
Napatingin si Aubrey kay Damian, ngunit parang walang pakialam lang itong nakatingin kay Vamor. "But he loves me," baby voice na sabi ni Audrey. "No, you're not. You're a bitch. Don't shout at my woman, Vamor." Natahimik silang lahat sa nakakatakot na boses ni Damian. "Kung ayaw mong makita kung paano ako magalit." Umatras si Vamor habang masama ang tingin kay Aubrey. "Kapag nalaman kong nagpapanggap lang kayo, makikita nyo. Are you threatening me or my woman? Both of you. Just threaten me. Because sad to say, Vamor, you can't even touch her hair. I won't let you hurt her." Matigas na sambit ni Damian. Ilang saglit lang nang umalis si Vamor at ang mga tauhan nito. Hinabad ni Damian ang suot na upper suit nito at pinasuot kay Aubrey, na ngayon ay nanginginig na nakaupo sa sofa. "Oh, kanina ang tapang-tapang ni Miss Aubrey ah. Bakit ngayon ay parang elepanteng nakakita ng daga?" Siniko ni Damian si Vincent dahil sa pangaasar nito kay Aubrey. "Aray naman, don't shout at my woman. I won't let you hurt her." Napabungis-ngis si Aubrey nang marinig na pilit na ginaya ni Vincent ang boses ni Damian kanina. Natahimik silang dalawa nang tinapunan sila ng nakakamatay na tingin ng binata. "Matulog ka na. May mahalagang pag-uusapan tayo bukas." Kinabukasan, pagkagising ni Aubrey ay tumambad sa kanya si Damian. Nakasuot ito ng apron at sa loob nito ay may suot na black sleeveless. "You're up. Kumain ka na." "Hindi ka sasabay?" "Ayokong may kasabay." Umalis na ito pagkatapos yun sabihin. Napakibit-balikat na lamang si Aubrey at kumain na. Pagkatapos niyang kumain ay hinanap niya si Vincent. Ang boring naman. Nalibot ko na ang buong bahay pero hindi ko pa rin mahanap si Vincent. Siya lang ang kausap ko dito eh. Kahit na kausapin ko si Damian ay hindi naman sumasagot. Gusto lang niya ng tahimik. Ay, nasan kaya si Vincent? "Binigyan ko siya ng trabaho. He will be back tomorrow." Ay, kabayo. Bakit ka pa kung saan-saan na sumusulpot? Kabuti ka ba? "I'm just answering your question." Bakit mo kasi siya binigyan ng trabaho? Ikaw na lang kaya ang gumawa. "Ako ang boss dito. Tapos ako ang gagawa sa utos. Anong silbi ni Vincent? Display? And hey woman, do you know how dangerous nang sumulong ka kahapon sa usapan namin? What if binaril ka? Sinasagot-sagot mo pa siya." Sino bang tukmol na yun? "What is tukmol?" Takang tanong ni Damian habang nakatingin sa kanya. "Aslang language, pangit na tanga." She answered nonchalantly. "You, bunga nga mo ah." Napapadyak si Aubrey nang mahinang pinalo ni Damian ang bibig niya. "He's Vamor. He was my friend." "Was?" Alam ko na kung bakit hindi na ngayon. Sa sobrang sama siguro ng ugali mo, napagod siya at iniwan ka. O di kaya masyado kang insensitive. Tapos kung ano-ano na lang pinagsasabi mo sa kanya. Kaya nag-away kayo hanggang sa friendship over. "Hey woman, sa akin ka dapat kumampi. Bakit parang nasama ako sa kwento mo?" "Eh di sorry." Nag-baby talk si Aubrey na humingi ng tawad. "I don't know what happened. Bigla na lang siya nagbago. The end." Umalis na si Damian pagkatapos magkwento. Hala, ang pangit mo magkwento. Dumating ng gabi, nanood na lang ng movie si Aubrey dahil kahit na anong asar niya kay Damian ay siya lang ang nababalang. So she stay quiet. Ang tahimik ng haunted house na to. Makaakit na nga patungo sa kwarto ni Damian. Kukulitin ko na lang siya. Bahala siya sa buhay niya kahit na mainis pa siya sa akin at itapon ako sa bintana. Nang makapasok si Aubrey sa kwarto nito ay nakaharap si Damian sa nakabukas na laptop. Lumapit si Aubrey sa binata. Napalunok si Aubrey nang makita ang cup of tea na nasa gilid ni Damian. Kinuha niya ito at ininom. Aray! Ang init naman! Nabitawan ni Aubrey ang baso habang pinapaypayan ng dila niyang napaso. Napatalon-talon pa siya sa sakit. "You!" Napatigil si Aubrey sa malakas na sigaw ni Damian. Saka lang niya napansin na nabasa ng kape ang mga papeles na nasa mesa ni Damian. "You brat na kulang sa atensyon ng ama. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo akong guguluhin kapag nagtatrabaho ako. Balik simula ako sa ginawa mo. Leave! Lumbas ka! Alis! Layas!" Napaka-visible ang ugat sa leeg ni Damian dahil sa galit. Kinagat ni Aubrey ang dila niya
nang maramdaman niya rin ang sakit doon. Layas, kainis ka. Hindi na talaga ako babalik dito. Ngunit hindi man lang nag-react si Damian na ikinainis lalo ni Aubrey. Nagmarcha siya paalis sa mansyon kahit na sobrang dilim na ng labas. Sakit na ng paa ko. Ang sakit pa ng dila ko. Ang dami ko ng kagat ng lamok. Ilang oras na akong nasa labas. Hindi man lang ba niya ako hahanapin? Ang sama niya talaga. Nandito ka pa pala. Ay, pocha. Ano ka ba, Damian? Bakit ka ba nagugulat, ha? Stop playing hide and seek. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Really? Kanina pa ako dito sa ilalim ng puno sa labas ng mansyon. Akala mo ba hindi kita nakikita mula sa balcony? Kainis ko talaga. Aalis na talaga ako. Stop being a brat. Aray, ano ba? Bumitaw ka nga. Bitawan mo ang braso ko. I hate you. Ano ba? Huwag mo nga akong hinihila. Ayaw ko na nga bumalik ulit sa loob eh. Okay, fine. Ayan, binitawan na kita. Hindi na kita hihilain pero papangkuin na lang kita. What? Saglit na natamimi si Aubrey sa narinig mula kay Damian. Nanlaki ang mata niya nang binuhat siya nito na pang bridal style. Mama! Mahuhulog ako, Damian. Pakibaba mo ko. Mama! Ibaba kita? Okay. Ay, wait! Huwag na pala. Hindi ko naman mabiro. Natawa si Damian sa sinabi nito. Pinalupot naman ni Aubrey ang kamay niya sa may batok ng binata at sumiksik sa dibdib nito. Ang bango naman. Bulong niya. Hindi ka ba napaso? Ayos ka lang? She hummed and nodded. Nang makapasok sila sa loob ay nanlaki ang mata ni Aubrey nang makita si Vincent na napatayo nang makita sila. Dali-dali siyang bumaba sa bisig ni Damian at tumikim. Nandito ka na pala. Ani Aubrey kay Vincent, ngunit gumiti lang nang nakakaasar sa kanya ang binata. Kanino ko pa hinahanap si Sir? Wala ka kasi sa kwarto niya. Tapos may dala pala siyang isang sako. Hindi ako sako. Malakas na natawa si Vincent dahil sa naging reaksyon niya. Umakyat na silang tatlo sa kwarto ni Damian dahil may pag-uusapan silang mahalaga. Bukas na ang kasal niyo. Natahimik si Aubrey sa narinig mula kay Vincent. Sir Damian, I suggest na dapat alam ni Miss Aubrey kung ano ka para hindi siya magulat kinabukasan. Vampira ba siya? He needs to suck my blood so he can remain to his throne? Malakas na natawa si Vincent sa naging sagot niya at tumango-tango. Tama. Ganun na nga. But he's a mafia. Oh, a mafia. Tumango-tango si Aubrey. Natigilan siya na mag-sink in sa isip niya ang mga sinabi nito. Wait, what? Mafia? Inosenteng tanong ni Aubrey. Leave us, Vincent. Ako na mag-explain sa kanya. Tumango si Vincent at umalis sa kwarto ni Damian. You're a mafia? Yes, I am. Hindi halata because based on my research, mafias are bad guys. I am bad. No, you're not. I mean, hindi dahil gusto kita kaya kita pinupuri. Hindi ka lang talaga masama. Gusto mo ako? Oo, ay, hindi. Ano ba? Bakit ka ba mahakbang palapit sa akin? Lumayo ka nga. Shh! Layo! Sinubukan ni Aubrey na itulak ito palayo, ngunit hindi man lang ito nagpatinag. Napatigil na lang siya nang naramdaman niya ang dingding sa likod niya. Napalunok si Aubrey dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Nagkakagulo ang mga ito, lalo na't nakikita na naman niya na papalapit ang kulay berde nitong mata. Napatingin siya sa braso ni Damian dahil nakikita niya ang mga ugat doon, lalo na nang kinorner siya nito. Naririnig ko ang tibok ng puso mo. What? May lahi ka sigurong aso dahil ganyan kalakas ang pandinig mo. Oo, dahil naglalaway ako tuwing nakikita kita. Kadiri! Pero namumula ka naman. Lumayo si Damian sa kanya at malakas itong tumawa. Maaga silang nagising kinabukasan. Vincent trained him in case of emergency. Umalis si Damian dahil may gagawin pa itong importante. Pagkabalik ni Damian ay may mga nakasunod na magagandang itim na sasakyan sa likuran niya. Pagkalabas niya ng sasakyan ay nagsilabasan ang mga lalaking nakatuksido. Nakayuko silang lahat sa labas ng sasakyan habang si Damian naman ay naglakad palapit sa kanya. Tapos na ako magbihis!
Masiglang salubong ni Aubrey sa fiancé niya. Saan ang punta natin? Bakit kailangan ko naka-white dress? Ngunit hindi sumagot si Damian. Hinawakan lang nito ang kamay niya at pinasok sa kotse nito. Ilang oras silang bumiyahe hanggang sa narating nila ang isang malaking itim na bahay. Mas malaki pa ito sa bahay ni Damian. Nang pumasok sila sa loob, ay nagtaka si Aubrey nang mapansin niyang naka-unison ang mga nakaitim na lalaki. Nakayuko sila sa pagdaan ni Aubrey at Damian. Pumasok sila sa isang kwarto. May sumalubong sa kanilang dalawa na may edad na kalalakihan. Mga malalaking tao, may mga matataba, may mga kulubot na ang balat at may maraming bigote. Nakita nila si Vamor na sobrang sama ng tingin sa kanilang dalawa. Kung titingnan, si Vamor at si Damian ang may magandang itsura sa kanilang lahat, habang si Aubrey naman ay ang nag-iisang babae sa loob ng silid. May mahabang mesa sa gitna. Nagsitayuan ng lahat ng tao nang makita nila si Damian. Magsisimula na ang seremonya. Tahimik lamang ang lahat na nasaksihan ang simpleng kasalan ni Damian at Aubrey. You may now kiss the bride. Nagpalakpakan ng lahat. Hahalikan mo ba talaga ako? Nag-toothbrush ako Pero kumain ako ng lollipop kanina. Sorry, kumuha ko ng pagkain sa cabinet mo. Naglaway kasi ako sa sweets na nandun At saka, gusto ko lang linawin ang nangyari kagabi. Nanlaki ang mata ni Aubrey at napatigil sa pagsasalita nang hinaplos ni Damian ang pisngi niya. His sleepy eyes looking at her. Napapikit si Aubrey nang maramdaman ng labi ni Damian sa labi niya. Pero pagkamulat niya ng mata ay napansin niya ang thumb nito na palihim na nakadikit sa labi niya. Tumikim si Aubrey at umayos ng tayo. Nasa gilid lang si Aubrey na pinagmamasdan si Damian na may mga kinakausap. May mga pinipirmahan sila. Gabi na nang matapos sila. Nang makauwi sila sa bahay ay dumiretso si Aubrey sa kwarto niya. Hindi ka kakain, Miss Aubrey? Malakas na sigaw ni Vincent, ngunit hindi na siya nakasagot pa dahil nakapasok na siya sa loob ng kwarto niya. Napanguso si Aubrey habang nakatingin sa salamin ng banyo. Kinuha niya ang toothbrush at nilagyan ito ng toothpaste. Napatigil siya nang makarinig ng pagkatok. Hindi nito hinintay ang sagot niya dahil bumukas ang pinto ng banyo na nakalimutan niya palang isara. Kakain na. Tahimik mo ata. May problema ba? Hoy, sumagot ka nga. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako? Inasar ka ba ni Vincent? Bakit ka magtututbrush hindi ka pa nga kumakain? Nanatiling nakatiting lamang si Aubrey kay Damian. Ang daldal mo. Nanlaki ang mata nito sa sinabi niya. Akmang magtututbrush siya nang kinuha nito ang hawak niya. Dahil ba to sa kiss? Hindi kiss yun. Napanguso si Aubrey. Ayaw mo pa akong halikan. Mabango kaya ang bibig ko. Ewan ko sa'yo. Bulong ni Aubrey sa sarili. Mahinang natawa si Damian. Nagtatampo ka dahil hindi kita hinalikan? Akala mo dahil mabaho ang hininga mo? Hey, baby. Malambing nitong sabi. Ako ang magtututbrush sa'yo. Kita mo? Mabaho talaga Napatigil si Aubrey nang pinatahimik siya gamit ang labi nito. Kusang bumuka ang bibig ni Aubrey at ramdam niya ang dila nito sa loob ng bibig niya. Napapikit siya at hinayaan ang binata. Unti-unti siyang nagmulat ng mata nang hindi na niya maramdaman ang labi ni Damian. Napatikim siya at napaayos ng tayo. Lasang strawberry. Mahilig ka talaga sa pink. Ha? Paano mo nalaman? You always pick pink. Even sa dessert. Yung mga things ko. Pinapakalman mo yung gitara ko. Nilagyan mo ng sticker ni Barbie. Natawa si Damian. Ang cute mo. Pinisil nito ang pisngi ni Aubrey. Newlyweds, kakain na po tayo. Mamaya na po kayo magkainan. Bigla na namang sulpot ni Vincent. Dumaan ang araw na nasanay si Aubrey na prinsesa ang trato ng dalawa sa kanya. Nasanay din siya sa presensya ng mga ito. Ang masarap na luto ni Vincent, ang nonchalant husband niya na minsan tahimik, minsan naman ay madaldal. Nasaan si Vincent? Kanina pa ako gising pero hindi ko siya napansin. Nagluto ka ba? Gutom na ako. Ako ang asawa mo pero ibang hinahanap mo. Ikaw talaga. Ang cute mo. Huwag mo nga pisirin ang pisngi ko. Masakit kaya.
Natawa lamang ito. Hinahanap ka na ng daddy mo. Napatigil si Aubrey sa pagkain dahil sa sinabi ni Damian. I'm sorry for not telling you that. May pabuyang 1 million ang makahanap sa'yo. 3 months ka nang nandito. Wala ka bang planong umuwi? Tumikim si Aubrey at nanatiling tahimik. I'm sorry. Kumain ka na. Nang matapos siyang kumain ay tumambay silang dalawa sa sala. Nanood ng movie. Nakaakbay sa kanya si Damian habang si Aubrey ay malalim ang iniisip. Anong dream wedding mo? Tumikim si Aubrey at inalis sa isip ang mga bumabagabag sa kanya. Gusto ko? Siyempre yung bongga. May human-size wedding cake ako. Tapos gusto ko pink lahat. Natawa si Damian sa huling sinabi niya. Nung gumabi, ay nagulat na lang si Aubrey nang umalis si Damian at may iniwan na 2 baklang makeup artist. Pinasuot siya ng white-pink gown. Naka-messy hairband siya. Pinasakay siya sa kotse pagkatapos at inihatid sa isang malaking yate. Paghakbang pa lang niya sa loob ay nakita niya kaagad ang isang pink carpet. Halos puro pink lahat sa paligid. May mga pink petals na nagkalat sa sahig. Sinundan niya ang carpet at hinatid siya nito ng isang lalaking nakasuot ng light pink tuxedo. Walang tao. Tanging si Vincent sa gilid ni Damian at isang lalaking may dalang makapal na libro na mukhang isang pari. Huminto si Aubrey sa harapan ni Damian at tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Bakit tayo ikakasal? Wala pa naman tayong label ah. Hindi ka nga nanligaw. Hindi pa nga kita boyfriend eh. Tapos hindi ka nga nagpo-post man lang. Tapos dinala mo ako agad sa altar. Boom, panis boss Damian. Wala pa raw label tapos papakasalan na. Masyado kang fast. Napatahimik si Vincent sa masamang tingin na ipinukol ni Damian dito. Ayaw mo ba? We can cancel this wedding. Namumula ang tenga nito habang nakatingin kay Aubrey. I like you naman. So bakit pa ako magpapakipot? Siguro na natin yan. Natawa si Damian sa inasal niya. Sinimulan na ang kasal. Sa reception ay maraming tao. Familiar ang mga mukha ng taong nandun dahil nakita na nila iyon sa civil wedding nila ni Damian. Damian spoiled her, buying her bags, dresses, sweets, makeup, mga pangsalon niya at lahat ng kailangan niya ay binibigay nito. Wala itong reklamo kahit na halos 1 milyon ang nagagastos niya kada araw. Baby, wala ka bang balak umuwi sa inyo? Hindi naman si pinapaalis na kita. Siyempre gusto kong nandito ka. Pero nag-aalala na ang daddy mo sa'yo. Let's meet him. Sasamahan kita. Tumikim si Aubrey at nanatiling tahimik. Malambing na yumakap si Damian sa asawa. Wife. Okay, let's meet Dad. Just give me 1 week before we meet him, okay? I don't know what to do if we meet. Sinuklay ni Damian ang buhok ni Aubrey. It's okay. Take your time. Kinabukasan ay umalis si Damian dahil marami pa itong aasikasuhin. Sinamin nito si Vincent, kaya mag-isa lang si Aubrey sa bahay. May mga nagbabantay naman sa labas para protektahan siya. Wala siyang ibang naisip, kundi ang libuti ng mansyon. Sinaulo niya ang daan at kung saan ang mga gamit. Ang cute talaga ng pink nails ko. Ano kaya ang next color next time? How about black? Magiging witch naman ako pagkatapos ng princess. Ang cute ko talaga. Napahinto si Aubrey at napatingin sa isang kwarto. Ito yung kwarto na lagi kong nadadaanan na laging nakalak. Ano kaya ang laman? Hindi naman siguro magagalit si Damian kapag binuksan ko to, diba? Pinihit nito ang pinto pero nakalak ito. Lumabas siya at hinanap ang susi sa kwarto ni Damian. Napansin niya ang isang keychain ng gitara at kasama nito ang isang susi nakasabit sa gilid ng gitara ni Damian. Baka ito na yun. Halaka, tama nga. Bumukas ang pinto. Ang galing. Pwede na ako maging agent. Napapalakpak si Aubrey sa tuwa. Simpleng kwarto lang naman pala. Bakit kailangan nakalak? May mga gitara, mga malalaking piano. May malinis at malaking kama sa gitna. May painting ng babae na nakatalikod. Babaeng nakatalikod? Bakit parang familiar? Agad niyang nilapitan ang painting na nakasabit sa dingding.
May maliit na pirma sa pinakababa at pinakagilid. Daniel? Bigkas ni Aubrey sa pangalan ng pintor. Nilapitan ni Aubrey ang mga litrato sa gilid ng kama. Si Daniel? Napatakip siya ng bibig niya nang makita ang itsura ng isang lalaki. Ramdam ni Aubrey ang kaba sa dibdib niya. Nablangko bigla ang isip niya. Aubrey, bakit ka nandito? Napatigil siya nang marinig ang boses ni Damian. Bumalik ako dahil naiwan ko yung wallet ko. Nakalak to ah. Ano mo nabuksan? Kinuha ni Aubrey ang litrato at pinakita kay Damian. Halatang natigilan nito sa hawak niya. Kaano-ano mo si Daniel? Sumagot ka nga. Kaano-ano mo yung ex-fiancé ko? Malakas na sigaw niya dito. Nung unang nagkita tayo, kilala mo na ako. Kaya pala hinanap mo ako at pinabalik kahit na pinaalis mo na ako. Bakit ka nagsinungaling? Aubrey. Sinubukan nitong lumapit sa kanya pero umatras siya habang umiiling. Sagutin mo ako. Kaano-ano mo yung namatay kong fiancé? Damian, pakiusap. Sagutin mo ako. Nanghina siyang napaupo sa kama. Kuya ko siya. Tumikim ito. Aubrey! Paghahabol nito sa kanya nang padabog siyang umalis. Aubrey, bumalik ka dito! Umuulan sa labas! Tumakbo si Aubrey palabas at hindi pinansin si Damian. Mabilis na kumuha si Damian ng payong at sinundan si Aubrey. Nang mahabol niya ito ay binigay niya sa dalaga ang payong kahit na nagpupumiglas pa ito sa kanya. I'm sorry for not telling you. Mahinahon na sabi ni Damian sa nagre-rebelding asawa sa harapan niya. Hindi to pwede. Kung alam ko lang ikaw pala ang kapatid niya, hindi sana kita pinakasalan. Kabaliwan to, Damian. Hindi to kabaliwan, Audrey. Seryoso ako sa'yo. Ex-fiancé ka man ng kuya ko o kahit asawa ka pa ng presidente. Inayos ni Damian ang pagkakapayong ni Aubrey sa sarili bago niya ito hinalikan sa noo at iniwan ang asawa doon. Kapag nakapag-isip-isip ka na, nasa gate lang ako. Hihintayin kitang umuwi. Huwag ka masyadong lumayo. Nanatiling nakatayo si Aubrey. Iniisip ang nakaaran niya. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatayo hanggang sa naramdaman na lang niya na masakit na ang mga paa niya. Napatigil siya nang mapansin na nasa ganoong posisyon pa din si Damian. Nakatayo sa may gate. Sobrang basa na ng ulan. Nilapitan niya ito at pinayungan. Ayos ka na? Kinagat ni Aubrey ang labi at tumango. Sorry. Ayos lang. Huwag mo kong yakapin, basa ako. Payungan mo ang sarili mo. Basa na ako at di ko na kailangan yan. Tingnan mo, nababasa na ang likod mo. Hindi mapigilan ni Aubrey ang mapaiyak at niyakap ito. Pumasok na sila sa loob. Naligo si Aubrey at tinungo ang kwarto ni Damian pagkatapos. Pero nanatili lang siya sa labas. Nagdadalawang isip kung papasok ba siya. Pero hindi na niya ginambala pa ang asawa at bumalik na lang sa kwarto. Ilang oras siyang tulala at hindi alam ang gagawin kaya tumayo na siya at lumabas sa kwarto niya. Saan ka pupunta, Vincent? Bakit ka papasok sa kwarto ni Damian? Gising pa siya? Bakit ang tahimik mo? Ano yung dala mo? Gamot ba yan na tubig? Para sa akin to. Itinaas nito ang isang basong tubig at gamot. Nilapitan niya si Vincent at binuksan ang kwarto ni Damian. Miss Aubrey, matulog ka na lang po. Ayaw ko pa pong mamatay. Bakit mo ako pinipigilan, ha? Natigilan si Vincent dahil sa pagsigaw niya. Pumasok na siya sa loob. Nakita niya si Damian na nakahiga sa gitna ng kama nito habang may makapal na kumot na nakakumot dito. Ang init mo. Komento ni Aubrey nang malapitan at mahawakan niya si Damian. Mahahawa ka. Matulog ka na. Vincent, I told you na wag mo muna siyang gigisingin. Hindi niya ako ginising. Ako na dyan, Vincent. Matulog ka na. Akin na yung gamot. Akin na sabi. Bakit ayaw mong ibigay? Isa, Vincent. Ito na po. Aalis na ako. Tarante itong tumakbo palabas. Ako na. Tumayo si Damian at sinubukang agawin ng gamot sa kanya. Isa, Damian. Galitin mo ko. Pagbabanta ni Aubrey. Natahimik si Damian at humiga na lang ulit. Kumain ka na ba? Pinahinaan ni Aubrey ang lamig ng aircon at hinarap si Damian. Wala akong gana. Nangihina nitong sagot. Kumain ka dapat bago uminom ng gamot. Hintayin mo ako dito. Gagawa ako ng lugaw.
Halos 1 oras nang umalis si Aubrey bago bumalik dala ang isang tray. Umupo si Damian habang nakatingin sa lugaw na hawak niya. Umupo si Aubrey sa gilid niya at sinubuan siya. Tahimik lang na kumakain si Damian nang bigla itong naubo. Agad niya itong pinainom ng tubig. Wala dapat akong nalalasahan, pero ang halat. Natatawang sabi ni Damian. Maalat? Tinikman ni Aubrey ang niluto niya. Napaubo siya dahil tama ngang sobrang alat nito. Pasensya na, papalitan ko na lang. Shh, akin na yan. Pero maalat. Baka imbis na gumaling ka, mas lumala yan. Unang beses akong pinagluto ng asawa ko. Let me taste it. Gusto ko yung ubusin. Kinagat ni Aubrey ang labi niya. Kapag hindi mo binigay sa akin yan, hindi ako iinom ng gamot. Binigay niya kay Damian ang niluto niya dahil sa pagbabanta nito. Walang reaksyon lang na inubos ni Damian ang niluto niya bago ito minom ng gamot at mahiga. Thank you. Nakapikit na nagpasalamat si Damian sa kanya. Umusog ka ng kaunti. Let me lay beside you. Sinunod naman ito ni Damian at niyakap niya ito nang nakahiga siya. Mainit ako. Nilalamig ka. Yakapin mo ako pabalik. Utos ni Aubrey. Mahabang katahimikan. Akala ni Aubrey ay tulog na si Damian kung hindi lang ito nagsalita. Mahal mo ba si kuya? Napaangat ng tingin si Aubrey sa kanya. As a brother, promise, hindi ko siya minahal bilang isang lalaki, kundi bilang kuya ko. Arranged marriage ang nangyari sa amin. Alam mo bang gay yung kuya mo? Mahinang natawa si Damian. Yeah. He treated me like his model. Gusto niya raw yung beauty ko. Kaya madalas akong nasa bahay niyo. Ikaw pala yung kapatid niyang nasa kwarto palagi. Kaya hindi kita nakilala dahil hindi pa kita nakikita. Lagi kang nasa kwarto mo. Kaya familiar ang boses mo dahil ikaw yung kapatid niyang palaging kumakanta na naririnig ko sa tuwing dumadalaw ako sa bahay niyo. Alam mo bang tayo dapat ang i-engage? Natahimik si Aubrey at dahan-dahan na tumango. Tumanggi ka raw. Kaya pinasa sa kuya mo yung engagement. Ayaw ko ng babae sa buhay. Alam yun ni kuya, we both don't need a woman to be happy in life. Ewan ko ba, hindi naman natin kailangan ng kapare sa buhay para maging masaya. You just need yourself. You just need the love from yourself. Then you can be happy. Tapos, nawala si Daniel. Nagalit ako kay Daddy. Kasi, parang wala lang sila. At gusto akong ipagkasundo sa iba. Sa akin kanila gustong ipakasal. Pero ikaw naman yung tumanggi. Nanghihinang tawa ni Damian. Hindi pa siguro yun ang oras na magkasama tayo. Hindi pa yun ang time na dapat ay maging tayo. There's always a right time for everything. You think this is the right time? Malambing na tumango si Aubrey at niyakap palalo ang asawa. Dumaan ang ilang araw. Naghahanda na si Aubrey para sa pag-uwi niya sa pamilya niya. Konting gamit lang ang dinala niya. Gabi na nang inihatid siya ni Damian. Sa palagay mo, magagalit kaya si Daddy sa akin? Mahinang tanong ni Aubrey sa asawa. Ramdam ni Aubrey ang kamay ni Damian sa kamay niya at pinisil ito. Your dad loves you. At kapag mahal mo ang tao, hindi mo kaya magalit sa kanya ng matagal. So, you mean, galit nga si Daddy sa akin? Shh, nag-overthink ka, love. Wait, Damian. Bakit mo binibilisan ng takbo? Damian, bakit? May problema ba? Nakaramdam ng kaba si Aubrey dahil sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan nila. Damian, mukhang may nasagasaan tayo. Damian, ihinto mo yung kotse. Wala tayo nasagasaan. Kita niya ang paggalaw ng panga nito. Anong wala? I saw it. May matandang tatawid. Ihinto mo yung kotse, Damian. Fuck, I can't. Damian! Malakas na napatili si Aubrey at napatakip sa tenga niya. Ano yun? Bakit may putok ng baril? I knew it. Mangyayari to. Kaya ako ang naghatid sa'yo. Damian, love, please tell me. Anong nangyayari? I can't risk you. Hindi pwede. Panay ang iling nito. Tumitingin sa side mirror at sa daan. Don't worry. Wala tayong nasagasaan. Bakit nila tayo hinahabol? Damian, please, sagutin mo ako. Vamor investigated you. Nalaman niyang you're missing and he thought that I kidnapped you.
Pinasa niya sa nakakataas na you're not really my fiancé and I don't have one. Vamor desperately want my position. Why? I'm a mafia. Uunti-untiin kong umaalis sa mga masasama sa grupo namin ng palihim. Dahil doon, marami nang may ayaw sa akin. Sinisira ko ang mundo namin. Noong una, wala naman talaga akong pakialam sa mga ginagawa nila. Pero dahil sa ginawa nila kay kuya, ginising nila ako sa katotohanan na hindi tama ang ginagawa namin. We killed people for money. We steal money from the government. Gusto kong linisin ang mundong kinatatayuan ko. Malaya ko yung magagawa dahil ako ang leader. Then act like a leader. Hinawakan ng mahigpit ni Aubrey ang kamay ni Damian. I wanted to, but I can't risk your life. Nawala na si kuya dahil sa akin. Hindi ko hahayaan na may mawala na naman dahil sa kapabayaan ko. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka. Hindi ko kakayanin, Aubrey. Then stop the car. Kumunot ang noo ni Damian dahil sa sinabi nito. No, I won't. Love, trust me. Stop the car. Panay ang iling ni Damian. Kasal tayo. Hindi lang sa headquarters, pati na rin sa simbahan. Kung hindi sila maniniwala, dalhin nila ako sa ospital. Bakit? Bakit kinila dadalhin sa ospital? Dahil sa sinabi mo, hindi ko talaga to ihihinto. I'm pregnant. Biglang napapreno si Damian ng sasakyan. I'm sorry. Are you okay? Tinanggal nito ang seatbelt at mas lalo lang siyang sinuri. I'm fine. Binuksan ni Aubrey ang pinto at lumabas. Pinalibutan sila habang nakatutok sa kanila ang mga baril na mga lalaking nakaitim. Nakangiti ng demonyo si Vamor habang lumalapit sa kanila. Nalaman ko rin ang baho mo. Sisiguraduhin kong kamatayan ang ipaparusa ko sa'yo. Hinuli ng mga ito si Damian na nagpupumiglas pa habang nakatingin sa kanya. Ngunit umiling lang si Aubrey para kumalma ang asawa. Nasa loob ng isang kwarto si Damian. Napakalinis ng kwarto na walang mga gamit. Nakaupo siya sa dulo ng kama. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vincent. Bantayan mo si Aubrey. Pero paano ka rito? Sigurado akong hindi ka titigilan ni Vamor. Ayos lang ako dito. Dagang kuda ng kuda lang yan si Vamor. Mas delikado si Silon. Alam mo yun, hindi siya ang namumuno sa lahat kundi si Silon. Make sure na hindi niya sasaktan ang asawa ko. Alam mo kung paano ako magalit, Vincent. Kahit si Silon pa, wala akong pakialam sa oras na sinasaktan niya ang asawa ko. Nabuga ng hangin si Vincent at umalis na. Isang araw na natili sa loob si Damian. May mga nagdala sa kanya ng pagkain pero wala siyang kinain ni isa roon at hindi nga rin siya natulog. Bumukas ang pinto at pumasok si Vamor. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Tumayo si Damian at hinarap ito. I can't wait to see your downfall. I can't wait to see you begging. Don't try me, Vamor. You know what I can do when I'm mad. Lumabas si Damian sa kwarto na yon dahil pinatawag sila ni Silon. Pagkapasok pa lang nila sa isang kwarto ay nakita na niya si Aubrey sa gilid ni Silon. Tumingin si Damian kay Vincent. Umiling lang ito sa kanya. Habang nakatungo naman si Aubrey ay gusto man niyang lapitan ng asawa ay hindi niya magawa dahil may nakatutok na baril sa ulo niya. I'm disappointed. But yeah, our world, betrayal is the basic one. Tahimik ang lahat at nakinig kay Silon dahil minsan lang bumuka ang bibig nito. Tumingin ito kay Aubrey na natiling nakayuko. Umupo si Silon at doon na nagkagulo ang lahat. Iyon ang signal na binigay ni Silon para hulihin ang totoong salarin. Nanatiling kalmado si Damian habang nakatingin kay Aubrey. Don't hurt the pregnant woman. Malamig na sabi ni Silon. Wait, what? Anong ibig mong sabihin, Silon? Nataranta bigla si Vamor dahil sa kanya lahat nakatutok ang baril. Iyon na ang sign para lumapit si Damian kay Aubrey. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Kasalanan lahat ni Damian. Sinira niya ang organisasyon natin. Pinapabagsak niya ang mga leader. Huwag kang makampante, Silon. Dahil ikaw ang isusunod niya. Ako ang nag-utos sa kanya. Biglang natahimik si Vamor dahil sa sinabi ni Silon. Ako ang pumapatay ng mga inosente. Ang mga inaabuso ang kapangyarihan. Kailangang burahin sila sa mundo. Biglang lumuhod si Vamor sa harapan ni Silon, ngunit hindi hinayaan ng mga tauhan ni Silon na makalapit sa kanya si Vamor. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Sumubsob si Damian sa leeg ng asawa niya at doon na mahinga.
Sobrang pag-aalala niya. Baka anong ginawa ni Silon kay Aubrey? Mabuti na lang dahil maayos lang ito. Pinatunog ni Silon ang daliri niya habang mahinang pinaikot-ikot ang upuan niya. Tumayo si Lawrence, ang assistant nito, katulad na lang ng kay Vincent na assistant ni Damian. Hinarap ni Lawrence ang nakaluhod na si Vamor. We don't beg, Vamor. Mas lalo mong pinatunayan na hindi ka karapat-dapat sa organisasyon na to. Let me tell you the basic one. Even it means that, don't beg, don't kneel. Dahil sa sinabi ni Lawrence ay pinatayo ng mga tauhan ng mga ito si Vamor. Kung mamamatay lang din naman ako, Damian! Sigaw nito sa pangalan ni Damian. Haplusin mo ang buhok ko, love. Namiss kita. Malambing na bulong ni Damian sa asawa niya. Walang pakialam sa galit na si Vamor. Deserve ni Daniel ang pagkamatay niya. Tandaan mo, ikaw ang may kasalanan kaya namatay ang kapatid mo. Kaya wala kang karapatan na maging masaya. Kung noong una pa lang ay bumaba ka na sa trono mo, buhay pa sana ang kuya mo. Nag-angat ng tingin si Damian at bored na tiningnan si Vamor. You killed him. I know. Loading ka masyado, Vamor. Matagal ko nang alam yan. Hindi lang ako gumagalaw. Dahil alam kong ikaw mismo ang magpapabagsak sa sarili mo. Babagsak ka rin. Malakas na sigaw ni Vamor. Ilabas niyo na siya. Utos ni Lawrence. Ang kapal ng mukha mo, Lawrence. Aso ka lang naman ni Silon. Nataranta si Damian at agad tinakpan ng tainga ng asawa niya nang binaring ni Silon si Vamor. Don't mess with my men, Vamor. Wrong move. Nilapag ni Silon ang baril sa lamesa at walang pakialam sa nakahandusay na katawan ni Vamor sa loob ng meeting room. Gago, Silon. Baka nakakalimutan mong nandito ang asawa ko. Magkakaanak ito nang wala sa oras dahil sa tunog ng baril mo. Pagalit na sermon ni Damian kay Silon. Whatever, man. Tumayo si Silon at umalis na. Ilang araw na natili sa bahay at nagpahinga ang mag-asawa. Saka na ulit iuuwi ni Damian si Aubrey kapag gusto na ng asawa niyang umuwi. Ni minsan na hindi pumasok sa isipan ni Damian na buntis ang asawa dahil hindi naman ito nagkaroon ng morning sickness. Pero naramdaman niya ang pagiging matakaw at moody ng asawa. Ano ang nangyari, love, nung nagkausap kayo ni Silon? Curious ako. Sinaktan ka ba niya? Alam kong hindi pisikalan pero masakit magsalita ang taong yun. Anong pinag-usapan niyo? Love naman. Sige na. Ang sarap nitong honey. Thank you Masiglang humalik sa kanyang asawa. Napanguso siya pero napangiti rin. We talk. May isang doktor ang nag-check up sa akin para i-confirm kung nagsasabi ba ako ng totoo. Then Silon asked me kung anong naging reaksyon ko nung nalaman kong mafia ka. I answered na nothing. Wala naman akong naging masyadong reaksyon. Dahil sa sagot ko, sinabihan niya ako magpahinga at magkikita daw tayo bukas. Napangiti si Damian at napailing. Napakalamig ng pakikitungo ni Silon sa kanya, pero may tinatago pala itong bait. Weird ng lalaking yun. Ayaw magpakita ng emosyon. Sinuklay ni Aubrey ang buhok niya habang nakatingin sa salamin. Months pass at naisipan na niyang umuwi sa kanila. Hinaplos niya ang hindi kalakihang tiyan. Are you done, love? Sumilip si Damian sa may pinto bago siya pumasok sa loob ng kwarto. Let's go. Tumango si Aubrey at sumama sa asawa. Nag-drive si Damian habang tahimik naman sa gilid si Aubrey. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng ama. Nang makarating sila sa loob, ay ilang oras lang ang biyahe nila. Nanatiling nakatayo sa labas si Aubrey. Nagdadalawang isip kung magdo-doorbell ba o wag na lang. Nasa likod niya si Damian. Pasensyodong naghihintay sa kanya. Pinindot niya ang doorbell at naghintay na may magbukas. Nani? Sumalubong sa kanya nang bumukas ang pinto. Alaga ako! Diyos ko kang bata ka! Pinag-alala mo ako! Malakas na umiyak ang nani niya at niyakap siya. Napayakap siya at napaiyak din dahil nahahawa siya sa iyak nito. Sir Andrew! Malakas na sigaw ni Nani. Ano ba? Ang ingay-ingay. Nakapaglinis ka na ba? Huwag mong sabihin na hindi ka gagawa ng mga gawaing bahay dahil ang anak ko ang trabaho mo. At dahil wala siya rito ay hindi ka nagagalaw. Gutom na ako. Wala pang ulam ang nasa mesa. Ikaw talaga. Magluto ka na. Daddy! Napatigil sa pagkuda ang ama ni Aubrey nang marinig ang boses nito. Aubrey? Anak? Oh my God, my princess!
Tumakbo sa kanya si Andrew, ang kanyang ama, at mahigpit siyang niyakap. Ikaw ba yan, anak ko? Sinuri siya nito bago niyakap ulit. Damian Capias? What are you doing here? Nabaling ang atensyon ni Andrew sa taong nakatayo sa likod ng anak niya. Good morning, sir. Siya ang nagdala dito sa akin, Dad. I don't think you need the 1 million reward. I don't need it, sir. Mas mayaman ako sa'yo. Natawa si Andrew sa pagiging hambog ng binata. Still the same, ha? Nakangiting komento ni Andrew. Anong gusto mong reward? Your daughter, sir. Mr. Capias. Nagulat nang napasigaw si Andrew dahil sa diretsong sagot ni Damian. Hindi ako nagbibiro. Me too. Seryosong sagot ni Damian. Mga sir, siguro sa loob na lang po kayo mag-usap. Offer ni Nani. Pumasok silang lahat sa loob ng kwarto at umupo sa sofa. Anong gusto mong reward? Siya nga. Bulong ni Damian sa sarili. Siniko ni Aubrey ang asawa na nasa tabi niya nang marinig ang bulong nito. Let me straight to the point, sir. When she left, sa akin siya nagpunta. Gusto mo ako magkwento sa daddy mo o ikaw na lang? Malambing na tanong ni Damian sa asawa. Tayong dalawa magsasabi. Okay, go. Magkwento na kayo. I need explanation, Aubrey. And make sure na sapat sa akin yan. Lagi kang wala, Daddy. Naboboard na ako. I even spend millions a day to get your attention but still, nothing happens. Parang wala lang. Hindi ka nga umuuwi eh. I wanted your attention. Nag-hire ako ng nag-kidnap sa akin. But I failed. Hindi sila dumating. Ayaw ko namang umuwi dahil ma-pride ako at pinanindigan ko ang pagre-rebelde ko. Napunta ako kina Damian. Noong una, sir, pinaalis ko siya. But I need her for some reason. You need her? You need her, Mr. Capias? Malakas na sumigaw si Andrew nang marinig ang sinabi ni Damian. Not that, sir. Kalma, daddy kalma. Kumanta si Aubrey para pakalmahin ang daddy niya. Natawa si Damian, ngunit siniko niya ang asawa na makitang masama ang tingin sa kanya ng daddy niya. She's pregnant, sir. Damian smirk. Nanlaki ang mata ni Andrew at kinuwelyuhan si Damian. You need her? Tapos not that, sir, ha? Gago ka ba? Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Damian, tama na ang pang-asar kay Daddy. Daddy, please, tama na. Hindi ako nag-aasar. Totoo yun. Seryosong sabi ni Damian. I know, love, okay? Please. Okay, fine. Hindi na. Sorry. You're pregnant, Aubrey? Seryosong tanong ni Andrew. Dad, ano bang gusto mo, Mr. Capias, para na makaalis ka na? Hindi siya pinansin ng daddy niya at bumaling kay Damian. Let me stay here for 1 month, sir. No, you can't. Leave. Okay, madali akong kausap. Love, tara na. Ano? Saan mo dadali ng anak ko, Damian Capias? Malakas na sigaw ni Andrew. Napahinto sa may pinto si Damian at humarap kay Andrew. Uuwi na kami. Hindi naman pala kami pwede magstay dito. Ikaw lang, huwag mo idadamay ang anak ko. Nasa kanya rin ang anak ko. Turo ni Damian sa tiyan ni Aubrey. Akin na yung anak ko. Akin sila. Napailing na lang si Aubrey dahil sa pagtatalo ng ama niya at asawa. Kaya ang ending ay nanatili si Damian sa bahay nila pero bantay sarado naman siya ni Andrew. Bakit bawal kami sa isang kwarto? Magkakaanak na nga kami. Damian Capias. Napakamot sa batok si Damian at ngumiti sa asawa niya. Bye, love. Bye, baby. Bye, sungit. Mabilis na tumakbo papasok sa isang guest room si Damian para magpahinga. Napailing na lang si Aubrey sa inasta ng asawa niya ngunit nawala ang ngiti sa labi nang mapansin ang masamang titig sa kanya ng daddy niyang si Andrew. Pasok sa loob. Ipag-uusapan tayo. Tipid na ngumiti si Aubrey. Nakaupo lang siya sa gitna ng kama niya habang nakatayo sa harapan niya ang daddy niya. Dad, paano nangyari yun? Paano kayo nagkita ulit? He rejected you and you rejected him. Simula nung namatay si Daniel, hindi na nakita pa si Damian. Sinisisi niya po yung sarili niya sa pagkawala ng kuya niya. I'm sorry sa pagiging pasaway ko, Daddy. Napabuga ng hangin si Andrew at tumabi sa upo ng anak niya. Hindi ka naman niya sinaktan? May mga masasamang gawain si Damian. Dahilan kaya namatay ang kuya niya. He's so good to be true, Dad. He treated me like his queen. And I'm your princess. Marami ako natutunan sa pag-alis ko sa bahay, Daddy.
Mahinang boses na sabi ni Aubrey. Nahanap ko ang totoong kaligayahan, na pwede pala ako maging masaya without wasting money. Nung una, hindi naging madali at masaya. Natutunan ko kung paano wag sumuko. Sa totoo lang, Daddy, sobrang delikado ng buhay ko sa kamay ni Damian. That's why, kaya ayaw ko sa kanya. Pero Daddy, malambing na pagtawag niya sa ama. Last month, iuuwi niya sana ako sa'yo pero hinarang kami. Pinaulanan kami ng bala. Aubrey Lenyo. Napahawak si Andrew sa dibdib niya. May sugat ka ba? Kaya ba na-delay ng 1 month ang pag-uwi mo? I choose not to go home muna, Daddy. He protected me. He loves me, Daddy. Please, tama na ang pag-aaway niyo. I don't hate him. Kaya ako siya inaaway dahil naiinis ako sa binatang yun. Alam ko namang inaasar niya lang ako. Natawa si Aubrey sa pagiging isip bata ng ama niya. Nakikita ako sa kanya si Daniel. Ikaw din ba, anak? Nagkibit-balikat si Audrey. Hindi, Daddy. Nakikita ko siya bilang si Damian. Hindi bilang si Daniel. Nagustuhan ko siya bilang si Damian. Hindi bilang kanino man. I love him, Daddy. Kahit na masyadong mabilis na naging kami. Hindi naman nasusukat ang pagmamahal sa kung gaano kayo kahaba nagkasama, di ba? Malaking umiti sa kanya ang ama. Naging mature ka na. Adult na ang baby princess ko. Daddy naman, bakit ka naiiyak? You love him so much kaya may nabuo. Tumingin si Aubrey sa gilid na parang nag-iisip. Parang gano'n na nga. Aubrey Lenyo. Malambing na niyakap ni Aubrey ang ama para kumalma ito. Kinabukasan ay nakita niyang nag-uusap ang asawa at daddy niya sa dining room. Tumawa si Damian at nagalit naman si Andrew na mukhang itatapon sa asawa niya ang vase. Daddy! Napatigil ang dalawa dahil sa sigaw niya. Itinago ni Andrew ang vase sa likod niya at ngumiti sa anak. Good morning, princess. Good morning, love. Good morning, baby ko. Takmang hahalik sa kanya si Damian nang hinila ng ama niya ang likod ng damit nito. Isa pang lapit, Damian. Putol yung kinabukasan mo. Napatakip si Damian sa gitna niya at napatago sa likuran ni Aubrey. Bawal, sir. Aanakan ko pa ng marami si Aubrey. Hindi hinahinangan ako. Ina lang na magiging anak ko. Kumindat si Damian at malambing na yumakap kay Aubrey mula sa likuran. Lumayo ka, Damian Capias. Bitter ng daddy mo. Bulong ni Damian sa kanya. Palihim nitong hinaplos ang tiyan niya bago lumayo. Napailing na lang si Aubrey dahil keega-aga ay nag-aasara na ang dalawa. Dumaan ang mga araw na hindi natahimik ang bahay sa bangayan ng ama at asawa niya. Masaya ang pagbabalik niya rito kahit na sobrang pasaway ng ama niya at ni Damian. Love, nagluto ko. Salubong sa kanya ni Damian ang pababa siya ng hagdan. Nanonood sila kaninang tanghali ng movie pero nakatulog siya sa gibisig ng asawa. Nagising siya na nasa loob na siya ng silid niya. Nagluto ko, princess. Masayang salubong naman sa kanya ng daddy Andrew niya. Yabang mo, dad. Naghiwa ka nga ng Bombay, sinali mo pati balat. Nanlaki ang mata ni Aubrey nang marinig ang pagtawag ni Damian kay Andrew. He called him dad. Nataranta naman si Andrew at tinakpan ang bibig ni Damian na tumatawa. Ayos naman kayong dalawa, di ba? Hindi mapigilan ni Aubrey ang ngiti. Kanina yon, nung natutulog ka. Kinausap niya ako at sinabing dad na lang ang itawag ko sa kanya. Lambing ni daddy, no? Binabawi ko nang sinabi ko, Damian. Natawa si Aubrey nang namumula ang tainga ng ama niya. Nagtungo na silang tatlo sa dining area para kumain sila. Tumabi sa kanya si Damian habang hindi naman maipinta ang mukha ng daddy niya. Nang matapos silang kumain, ay nagtungo sila sa sala para manood ng movie. Bumalik sa kusina si Aubrey at kumuha ng watermelon. Pagkabalik niya ay nagtatalo na naman ng dalawa habang hawak ang CD. Kailangan nang makarinig ng nursery song ang apo ko. Gusto ko rin namang makarinig ng nursery song ang anak ko, no? Pero kahit na ganun, nasa lahi naman namin ang may mga utak. Yabang mo. Basta sa Cocomelon tayo. Pagtatalo ni Damian at Andrew. Hindi, apo ko yun kaya Chuchu TV tayo. Napakamot na lang si Aubrey sa ulo niya dahil nagtatalo na naman ang dalawa. Kaya ang ending ay nanood sila ng Titanic. Nakanguso tuloy ang dalawa sa tabi niya. Anong matututunan ng apo ko sa Titanic na yan? Rinig niyang bulong ng daddy niya. Sumandal si Aubrey sa balikat ng asawa habang nanonood ng movie. Tahimik lang silang nanonood hanggang sa binasag ni Damian ang katahimikan. Can I have her, sir?
Can I marry your daughter? Hindi. May buong pag-iingat na hinila siya ng daddy niya palayo sa asawa niya. Late ka na po, sir. Kasal na po kami ng anak niyo. Nalaglag ang panga ng ama ni Aubrey. Nanlaki ang mata ni Damian at agad tumakbo nang may hawak na shotgun ang ama ng asawa. Nakatutok ito dito. Malakas na tumawa si Aubrey habang nakatingin sa daddy niya at sa asawa niyang naghahabulan sa loob ng mansyon. Sigurado si Aubrey na masaya si Daniel kung nasaan man siya ngayon. Wala nang hihilingin pa si Aubrey sa buhay niya. Walang pera o kahit na anong bagay ang makakapantay sa kaligayahan na nararamdaman niya ngayon. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia's Fake Wife. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!